Praise the Lord. Praise the Lord, mga kapatid. Naririto na naman tayo. May napapansin ba kayo na pag tinuturo natin to, maraming opportunity na dumadating na tayo ay mag-care sa kapwa natin? Sino ang nakaranas nun? Taas ang kamay! Praise the Lord. Ako rin mga kapatid, lalo na ako, kasi ako yung nagtuturo. Susubukan ka talaga at susubukan ka. Mula nang tinuro ko to, halos araw-araw nandyan yung opportunity. Matindi yung kahapon, mga kapatid. Kasi excited na sana ako na mag-aral ako. Ito dinala ko si brother sa session niya. Pagbalik ko, sabi ni Sister Joy, "Ma, dalhin mo ako sa hospital. Hindi ko na talaga kaya yung sakit ng tiyan ko." Paghatid ko sa kanya sa hospital, balik na naman ako sa bahay, punta na naman ako kay brother. Lagari talaga ako, mga kapatid, mula hapon hanggang gabi, mga kapatid. Sa tulong ng Panginoon, kakayanin natin to, mga kapatid. Muli natin palakpakan ng Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Hinihiling ko po muli si Pastor na ipanalangin ang pagtuturo sa araw na ito. Salamat muli sa pagkakataon na mag-aral kami ng iyong salita, Panginoon, lalo na, Lord, patungkol sa pag-aalaga sa iyong mga anak, Panginoon, sa kaharian mo, Diyos. Hallelujah, Lord. Itago mo sa iyong likuran, Sister Miles. Anoint her, Lord God. At aalis kami sa lugar na ito, Panginoon, na may kaalaman na nagkakaling wisdom sa iyo, Lord God. Thank you, at may Jesus. mga principles kaming mai-apply Amen, at mabago Lord. sa aming buhay upang sa iyong kapurihan, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Praise God. Praise God. Alam niyo, mga kapatid, huwag kayong malungkot kung bakit buti pa Sister Miles nandiyan nagtuturo. Na-realize ko, nung bago ko makuha yung topic na to, nagsimula pala yan sa desire. Pero sunod-sunod na buwan yun. Gumising ako isang araw na andun yung excitement ko na sabi ko, gusto ko magturo. Pero pag pinagtuturo ako ng Sunday, parang struggle ako doon. Parang gusto ko magturo yung gustong-gusto ko. Pero sabi ko, kailan kaya yun, no? Dumaan lang sa isip ko, mga kapatid. Pero alam ko, patuturuin ako ng Panginoon. Ito na pala yun, mga kapatid. Praise the Lord. Okay. Nandito na tayo sa lesson 2. So, in-encourage ko kayo, mga kapatid, magsisimula sa desire. Kung gusto nyo na kayo ay kung gusto nyo kayo makapagturo, mag-desire kayo, mga kapatid. Praise God! Okay, punta na tayo sa lesson 2, mga kapatid. Anong topic natin? Learning to care. A vital ministry. Why do you want to be an encourager? I will ask you, mga kapatid, you want to be an encourager? Tanungin mo ang katabi mo. Sagutin mo naman siya, how about you? Kung gusto niyo, mga kapatid, na maging isang encourager, congratulations, mga kapatid. You will be a part of a vital ministry in the church. Why congratulations? Kapag naging encourager ka, pero lahat tayo kailangan maging encourager, mga kapatid, you are a Christian carer. Kristiyanong nagmamalasakit. Christian caring is a vital ministry in the church. When we say vital, it means absolutely necessary, crucial ito, essential ito, mahalaga ito, mga kapatid, kinakailangan, mga kapatid. So far, nakita natin ang kahalagahan kung papaano sinasamahan natin, nandyan lang tayo sa tabi ng mga taong hurting para encourage sila. Pero ngayon, we want to focus kung papaano sa ating pagpapractice, magagawa natin itong effective. Why do you want to be an encourager? Yung hindi lang basta-basta encourager, there's a tip, mga kapatid. To be successful, you must have a right motive. Reason for doing something must be right, mga kapatid. Yung tama ang motibo mo. Sabi sa 2 Corinthians 5:14, the love of Christ constrain us. In other words, motivate us or drive us to do something, mga kapatid. Kaya nga, hinighlight ni Apostle Paul ang importansya ng ministering with right motive. Ang pag-ibig ng Diyos ang naghahari sa atin
o ang pag-ibig ng Diyos ang nag-uudyok sa atin, mga kapatid? A number of important principle and skill, mga kapatid, ang ating matututunan if you are to become an effective encourager. Before looking at this detail, however, we must pause to examine a vital and important issue, motivation. Yung motivation ba, mga kapatid, yun yung nag-udyok sa atin para gumawa. Yan yung mga importanteng principle and skill na dapat nating matutunan upang tayo ay maging mabisa, successful, fruitful, productive, mga kapatid, powerful encourager, o mga taong nagpapalakas ng loob. Amen, mga kapatid? Gusto mo bang ikaw ay magpalakas ng loob ng kapatid mo? Very good. An action should spring from Christ's love and compassion flowing through us in such a way we want to share it with others, but not for our own interests or to meet some need in us. Saan dapat manggaling ang motivation natin, mga kapatid? Bakit nagagawa natin ang mga bagay na ito na nakakapagmalasakit tayo sa iba? Anong sabi ng lesson? Sa pag-ibig at habag ng Diyos, mga kapatid, na dumadaloy sa atin, mga kapatid. Para maibahagi natin sa iba. Para ba sa ating interes o para sa interes o sa ating sariling pangangailangan, mga kapatid? Sabi sa 1 Corinthians 4:5, therefore, judge nothing before the appointed time. Wait until the Lord. He will bring the light what is hidden in darkness and will expose the motives of the heart. And the time each will receive the praise from God. Kaya't kayo'y huwag gumatol nang wala sa panahon. Maghintay kayo sa pagdating ng Panginoon, siya ang maglalantad ng mga bagay sa ngayon natatago sa kadiliman o naghahayag ng mga lihim na ngari ng bawat isa. Sa panahong iyon, bawat isa ay bibigyan ng Diyos ng angkop na parangal. So ang mga kapatid, ang Diyos ang mag-expose ng ating mga ginagawa. We are told that everything that is done with a single eye to God's glory will be burned up in that day when our ministries will be examined and reviewed, mga kapatid. Suportahan siya ng verse 1 Corinthians 3:12. May nagtatayo na gumagamit ng ginto, pilak o mahalagang bato. Mayroon namang gumagamit ng kahoy, damo o dayami. Makikilala ang uri ng gawa ng bawat isa sa araw ng paghuhukom, sapagkat mahayag sa pamamagitan ng apoy kung anong uri ang ginagawa ng bawat isa, mga kapatid. Binanggit dyan yung ginto, yung silver, yung stone, yung wood, hay, straw. Yung mga material na iba dyan, hindi nasusunog tulad ng gold, silver, stone, mga kapatid. Yung wood, yung hay, yung straw, yung dayami, mga kapatid, nasusunog yan. Kasi kakainin ng apoy, matutupok, mga kapatid. Ano yung mga tinutukoy dyan na matutupok? Yung mga action natin, yung mga ginagawa natin, mga kapatid. Kapag ito hindi genuine at hindi nagmumula at wala doon ang pag-ibig ng Diyos, mga kapatid, hindi ito nanggaling sa pag-ibig ng Diyos, ikinumpara yan sa dayami, mga kapatid, na pagdating ng araw, masusunog yan. Amen, mga kapatid? Tumutulong ka sa kapwa mo dahil gusto mong papurihan ka. Nagbibigay ka para masabing mabait ka. Gumagawa ka kasi nakikita ka ni pastor. Anong klaseng motive yun, mga kapatid? It is a service motive na pagdating ng araw, babaliwalain ng Panginoon at ito'y masusunog. Ganun ang mangyayari, mga kapatid. Kailangan ng gagawin natin sa ikapupuri ng Panginoon at hindi para sa ating sarili. Sabi sa ating lesson, lahat ng iyan will be burned up in that day when the ministry will be examined and revealed, mga kapatid. Nagtumutugtog ka ba rito? Kumakanta ka ba rito para sa showmanship, mga kapatid? Isa ka bang leader para purihin mo yung sarili mo na, leader na ako? Gumagawa ka ba sa ministry para feeling mo lang na nasa ministry ka, mga kapatid? Pag wala ang tunay na, pag hindi genuine ng motibo natin, mga kapatid, sorry, gaano ka man kagaling, mga kapatid. Dapat ang ministry natin, nandoon na sa ikaluluwalhati ng Panginoon, mga kapatid. Dapat gawin natin ito para sa Diyos. Galit ka sa leader mo. Mga kapatid. Ayaw mo yung leader mo kasi bossy siya, demanding siya. So, bakit? Kanino ka ba naglilingkod? Sa leader mo ba o sa Diyos, mga kapatid? Saan, mga kapatid? Amen? Okay.
So mga kapatid, tandaan natin, kahit ayaw nyo yung leader, no, go lang, kasi sa Diyos kayo naglilingkod. Amen? Praise the Lord! Nag-sideline pa tayo mga kapatid dahil sa verse na yan, mga kapatid. Sana sila brother Rolem? Praise God! Muli nating palakpakan ng Panginoon. Hallelujah! We love you, Jesus. Salamat sa teaching na ito, Panginoon. Hallelujah, na tinuturuan mo kami. Brother Rolem. Tingnan natin ang kanilang drama. Okay. Ready, light, camera, action. Sobrang blessed talaga ako sa iyo, Brother Pedrito. Saan ka kumuha ng motivation o inspiration na kahit ganyan na ang kalagayan mo, madami kang problema, iniinda mo pa ang health mo. Ang laki ng gastos, patuloy pa rin ang pagbibigay mo ng tulong sa nangangailangan ng mga kapatid. Sunod-sunod ang collection natin, Purple Heart, dito, love offering doon, sa mga kapatid na nasunugan, nabahaan, tulong sa Pilipinas. Malaki siguro ang sweldo mo. Hindi tulad ko, work permit lang. Brother Enzo, sapat lang ang sweldo ko. Ikaw ba naman, dahil Jesus has changed my life so much, at alam ko na He can do that for someone else. Pag nakakita ka ng nangangailangan kapatiran, man yan or hindi, na talagang bagsak sila sa problema, gusto mo nang malampasan nila yon, na ikaw kasama kanila sa problema o sa sakit na kanilang nararanasan, na makatulong ako sa kanila. Nakakahanga ka naman, Brother Pedrito. Kaya lang, limitahan mo rin, baka sa huli, ikaw ang mawalan. Bigay ka ng bigay. In the end, bankrupt ka. Pag ikaw ang nangailangan naman, baka mangutang ka o konti lang ang magbigay sa'yo. Alam mo naman, may price tag ang tulong ng karamihan. $10 is the majority price. Pabulong. Na kahit higit pa doon, ang kaya nilang itulong. Yung iba hindi pa nagbibigay kasi hindi naman malalaman na hindi sila tumutulong. Pag pinagsama-sama ang koleksyon. Okay lang yan. Iba-iba ang kondisyon ng puso ng tao. Ang motivation ko, sabi, ang totoong Christian na nagmamalasakit or totoong pagmamalasakit Kristiyano ay nagsisimula una, gaano ba nagmalasakit sa iyo ang Diyos? Yes. How God cares for you. Ikalawa, dahil sobrang pagmalasakit niya sa iyo, you will commit yourself more to serving than being served. Ilaan mo sarili mo na ang maglingkod kaysa ikaw ang pagsilbihan. Magkaroon ka ng servant's heart. Pero ako, hindi naman magawa sa giving. Encourage na lang ako. Magmasid ako kung sino may problema. Si ano pala, Brother Pepito, broken-hearted yan. Pupuntahan ko yan. Yes, Brother Enzo. Tulong din yan. Sige, puntahan mo na. Baka naglulupasay na yun. Praise God, natatawa tayo, no, mga kapatid. Pero true story yon. Sabi, true Christian caring begins by focusing on at least 2 minimal things, mga kapatid. Ano yon? God's care for you and committing yourself more to serving than being served. Christian caring is a state of mind produced by the love of God in you. State of mind, mga kapatid, yung synonyms niya, mindset. Maraming nagtanong sa amin nung Pasko na, Sister, paano yan? Nakakalungkot naman. Hindi kayo nakapagpasko together, nasa hospital si brother. Sabi ko, nasa mindset lang yan. Kung sa tingin mo kawawa ka, kung sa tingin mo Pasko, hindi kami magkasama, nasa mindset lang yan. Pero hindi ganun yung mindset na nilagay ko, mga kapatid. Okay lang yan. Dahil everyday naman, Christmas, mga kapatid. Amen? We have to put the needs of others first before expecting
expecting anything in returns, mga kapatid. So bakit nagawa natin to, mga kapatid? Dahil sa pag-ibig natin sa Diyos. Sabi sa Philippians 2:3-4, do nothing out of selfish ambition or vain conceit, but in humility consider others better than yourself. Each of you should look not only to your own interests, but also to the interests of others. Huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa sa inyong sarili. Pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang inyong sarili, mga kapatid. Amen? So, pag sigurado na tayo na tama ang ating motibo, we will go to step 2 na, mga kapatid. Be alert for opportunities. Maging alert tayo sa opportunities, mga kapatid. When is encouraged is more effective? Kailan ito mabisa? Kapag ang opportunity ay nandyan na, sunggaban na natin. That is the best time, mga kapatid. Hindi yung nag-encourage ka na in-encourage. Hindi naman nangangailangan ng encouragement yung mga tao. Sabi mo lang, fighting! Di ba? Sa Korean. Praise the Lord. Hindi naman niya kailangan ng mga panahon na yon, hindi ba, mga kapatid? Baka ikaw ang kailangan ng encouragement. Okay. Almost every time we meet in church, we miss opportunity to encourage others. Why? Because we do not know how to recognize that symptoms that hurting people send out. Di ba pinag-aralan natin yan nung nakaraan? Maganda yung kasunod, si Lorna dito sa harapan. If we are committed to serving, opportunity will begin to reveal themselves every day. Pakinggan nyo to kasi imbis na ako magsalita, nilagay na lang doon sa drama. Okay, ha? Kapag nandyan ang opportunity, kapag committed kang mag-serve, i-reveal sa'yo yung mga opportunity, mga kapatid, every day. Papaano kaya? Tingnan natin. Lord, papaano mo ba i-reveal yung mga opportunity? Ready, light, camera, action. Praise the Lord. Alam mo, Sis Gloria, bilib na bilib ako sa'yo. Ay, blessed na blessed pala ako sa'yo. Yung mga kapatiran na may problema, nalalaman mo, may problema. Natutulungan mo. Si Brother Pedro, alam mo rin na may pinagdadaanan. Lahat ng opportunity na makatulong, wow, bullseye. Sis Donicia, madaling makita ang opportunities na makaserve, sis. Pag committed ka na maglingkod, pag may genuine motivation ka, ipapakita yan sa'yo ng Diyos. Ang Panginoon mismo, buksan niya ang isip mo, matik yan, ma-feel mo yan. Tandaan mo ito, bibigyan ka niya ng sensitivity in the spirit and discerning of spirit and discerning of emotion kasi committed ka, Dionisia. Ay, Sister Dionisia pala. Ang galing naman. Paano pala pag selfish ka? Sarili mo lang iniisip mo. Hindi mo makita ang iba. Ano mangyayari? Lalo kang bubulagin ng Diyos. Ay, nakatakot naman. Lalo kang magiging manhid. Hindi mo makikita, Sister Dionisia, mararamdaman needs ng iba. Dapat pala si Sister, sis, ini-encourage ko, si brother needs ng help ko. Pag hindi mo maramdaman, tatamarin ka na kasi hindi ka naman committed. Lalo na sa pagmamadali, lalo na pag nagmamadali ka, tapos ini-encourage, tapos nangangailangan ng encouragement, bibigyan mo lang ba siya ng pansin? Hindi. Diretso ka sa urgent mong pupuntahan. Sabi mo, malilate na ako sa pupuntahan ko. Diyan ka na muna, saka na tayong mag-usap. Sister Dionisia. Oo nga, ano. Tapos need pala ng encouragement si sister na yan. Na-miss ang opportunity dahil hindi committed. Magkukumit na nga ako kaysa naman bulagin ako ni Lord. Hindi ko makita ang mga hurting at maging manhid ako sa needs ng iba. Malayong mapalangit ako pag ganyan. Bye, Sis Gloria. Praise God, palakpakan natin ng Panginoon.
So nakita natin mga kapatid, pag committed ka, may genuine kang motivation, ipapakita sa'yo ng Diyos. Kaya wag na tayo magtaka kung bakit yung iba hindi nila nakikita kasi hindi sila committed. Parang nabulagan na sila. So gusto nyo ba yung mabulagan kayo o dilat ang mata nyo? Dilat? Praise God, mga kapatid. We encourage. Lahat tayo nagdi-desire na mag-encourage mga kapatid. Remember that people are often hurting more than we realize. Many of them are sending out signal which communicate precisely. Yung mga tuwas boys, dito na sila, Brother Joshua. So titingnan natin mga kapatid, ano ba yung mga sinisend na mga hint o mga clue ng mga nangangailangan ng encouragement. Yung mga hindi halata, mga kapatid, nakikita nyo yung mga yan, huhulaan nyo kung alin dyan. Boys, halika na. Hulaan nyo ha, kung alin dyan ha. Ikaw muna, sige. Hindi naman siya dating ganyan, malungkutin. Dati naman masayahin siya. Bakit ngayon parang malungkot siya? Mugto ang mata niya, hindi siya typical na ganyan. Ano dyan mga kapatid yon? Uncharacteristic behavior. Number 2? Dati, pag ganitong oras, pumupunta yan sa biyanan niya. Bakit ngayon hindi na niya pinupuntahan? Linggo-linggo pumupunta yan sa church si Sis. Every Friday, nasa care group siya. Bakit hindi na siya pumupunta? Ano yun mga kapatid? Yes, yung routine niya na bago, mga kapatid, dati pumupunta sa biyanan, ano? Next? Hindi ko siya makausap at hindi siya makagawa ng desisyon. Nag-aatubili lagi. Pero hindi naman siya ganyan dati. Ano yon? Ang tatalino nyo, mga kapatid. Next? Makikita pa lang sa tono ng boses niya, iba ang tono ng boses niya pag masaya siya. May halakhak pa. Ngayon, garalgal. Boses niya. Para siyang may dinadala o inaalala. Ano yun? Next! Napababayaan na niya ang sarili niya. Dati laging naka-spray net pa ang buhok. Buhok niya at iba-iba pa ang ipit. Ngayon hindi yata nakakasuklay. Ano nangyari? Parang hilong talilong. Ano yun? Ang galing nyo, ang galing nyo talaga kasi giveaway, mga kapatid. Praise God, palakpakan natin ang mga Panginoon, mga kapatid. There are just some of the things that tell those who are on the alert, mga kapatid, na kailangan nating encouragement at ang opportunity ay ngayon, mga kapatid. Kailangan ma-recognize natin, maging conscious tayo sa surrounding, maging sensitive tayo, mga kapatid. How can Christian encourage become more effective? Paano magiging effective ang pag-i-encourage? Una sa lahat, learn to listen, mga kapatid. Most of us are better talkers than listeners. Automatic kasi yan eh. Pag gusto mo ikaw ang pakinggan, hindi ka makikinig, hindi ba mga kapatid? Kasi gusto mo ikaw lang ang pakinggan, hindi ba? Amen. We listen for many reasons and not all of them with the best motive sometimes. Bakit tayo nakikinig? We just want to learn the fact. Gusto mo lang malaman ng katotohanan. Naghiwalay ba talaga o nagsasama pa? We listen out of pity or sense of obligation. No, yung nauobliga ka lang, o kawawa naman si sister, makikiawa na lang ako sa kanya. Maybe you are just curious, mga kapatid, tulad ni Marites. May gusto ka lang malaman. Ano ba talaga nangyari doon sa sister na yon? Ang tagal ko nang naririnig na may ganun siyang problema. Dapat kung alam mong ganun may problema siya, matagal na, in-encourage mo na mga kapatid. Alam mo na pala, matagal. Kayo talaga, oo. Ano pa? Bakit tayo nakikinig? You want to be a rescuer, mga kapatid. Gusto mo lang ikaw yung bida. Yung mapapalakpakan ka dahil sa ginawa mo. So alam nyo na kung bakit gusto nyong makinig, mga kapatid, ano? How often, gaano kadalas tayo nakikinig? Because we genuinely want to help, mga kapatid. Sabi sa research, 10% of us listen effectively.
10% lang pala talagang nakikinig, ano? Oh, lalo na ngayon, distracted tayo sa paligid. Puro po ng hawak natin, mga kapatid, dahil sa technology. Amen? Good listening takes practice, but its impact is vital. Sabi nga, practice makes perfect. Yung good listening, pwede siyang tawaging active listening in other words. Ang dami palang benefit niyan, mga kapatid. It avoid conflict and misunderstanding. At saka kapag ikaw ay natutunang mag-care, mga kapatid, it helps better na makilala mo siya, hindi ba? Malalaman mo yung point of view niya, mga kapatid, at ang mismong sarili niya. Maganda si Ernani rito. Tingnan natin. Sorry, na late ako. Ernani, asan kayo? Palakpakan muli natin ng Panginoon. Salamat talaga, Sis Pretty. Na-appreciate ko yung pakikinig mo sa akin nung ako ay madaming problema. Gumawa ka talaga ng effort para maunawaan mo yung mga perspective ko. You earn my respect. Ang hirap ko kasi magtiwala. Sis Beauty, pinakinggan talaga kita ng mabuti para maunawaan ko ang feelings mo, ang needs mo, at ma-identify ko ang root cause o pinakaugat ng problema. Nakakatulong ang pakikinig ng maayos para sa solve ng problems effectively, lalo na masyado kang emotional. Sis Pretty, tuwang-tuwa kaya ako sa'yo. Hindi mo ako ini-interrupt. Hinayaan mo ako magsalita hanggang masabi ko ang gusto kong sabihin sa'yo. At ang maganda baga pa, hindi ka nagmadaling magbigay ng advice. Hanggang tanungin na lang kita, nag-pay attention ka talaga, attentive ka talaga. Interesado ka sa sinasabi ko. Kitang-kita ko, ni-respect mo ang viewpoint ko. Hindi ka nag-jump sa conclusion o nag-assume. Yes, thank you. O, diba? In the end, nasa same page tayo. Kaya madali nating evaluate ang solusyon. Lalo pa akong makikinig ng regularly sa mga payo sa Learn How to Listen para ma-enhance ang communication, yung trust at collaboration ko sa kausap ko. Hay nako, sana ganyan din ang brother-husband ko. Marunong makinig. Lagi siya tuloy outside the Colombo pag nagtatalo kami. So nakita niyo mga kapatid, doon sa sinabi nila, no? There's an art to effective listening. If listening is important, pag-isipan nating maigi paano tayo makikinig, mga kapatid, kung ito'y talaga'y mahalaga. Anong starting point? Ma-recognize natin na hindi lang that we're not always as good as it is as we should be. Ma-recognize natin ang ating sarili na hindi talaga tayo magaling makinig, mga kapatid. Amen? A first principle of how to listen, be more aware of the other person than you are of yourself. Paano maging aware? By giving your full attention and concentration. Kung kinakausap mo siya, itabi mo muna dyan yung cellphone mo at mag-focus ka sa kanya. Sapagkat kapag ikaw ay may full attention, nagsisend ka ng powerful message, mga kapatid, na open ang ear mo at makikinig ka sa kanya. Kailangan yung agenda mo ay isang tabi mo muna yan. Amen, mga kapatid? Hindi yung kinakausap mo siya, iniisip mo, naku, yung uulan, yung sinampay ko doon, paano? Hindi ba, mga kapatid? Amen. When someone in obvious or even in more subtle ways of communication, that they're not listening, it's very hard to believe that they can. Ibig sabihin dito, kung napansin niya na obvious na hindi ka nakikinig, o kung napansin niya na hindi naman halatang hindi ka nakikinig, pero napansin niya, kahit alin doon, mga kapatid, parang ire-reject na niya yan. Hindi mo na siya mapapaniwala, ay, hindi to nakikinig sa akin. Nakita ko siya inahawakan niya yung phone niya. Amen? This is the effect of making the person who's hearting feel rejected. Ano epekto nun, mga kapatid? Hindi na siya makikinig sa'yo. Ayaw ka na niyang makausap. Appeal niya, ni-reject mo na siya. Yun yung epekto, mga kapatid. Hindi na siya mag-open up sa'yo. Amen? Praise God. Kung aware ka na sa kausap mo, mga kapatid, the second principle will be easier to practice, mga kapatid. Second principle,
Don't be thinking about what you are going to say next until the other person has finished talking. Alam ko, karamihan sa atin, guilty dito, mga kapatid. Bagsak dito, hindi ba? Hindi pa tapos yung kausap na nagsasalita, sabat na ng sabat. Hindi ba? Hindi ka na nakinig kasi iniisip mo, ano ba yung susunod kong sabihin sa kanya? Iniisip mo lang kung ano ilalabas mo sa bibig mo, mga kapatid. So, hindi mo na siya pakikinggan. So, na-miss mo yung importanteng bagay, mga kapatid. Kapag nag-i-interrupt ka pala sa tao, pinapaalam mo na you don't care, mga kapatid, sa kanya. Yung boses mo lang ang mahalaga. Yes? Amen. On a situation like that, where we're not listening to what being said, we deny ourselves the opportunity to get to the heart of the message. Na ano natin, mga kapatid? Kung tayo talaga pinagkait natin sa ating sarili yung opportunity na marinig natin yung isang pinakamahalagang bagay, mga kapatid. Yung words pa naman are open-loaded with emotion. Kailangan mabantayan natin na sa mga sinasabi niya, ano ba yung emotion na ano ba yung sinabi niya lang? Sinabi niya lang, ganito lang sabi niya, sayang, sana kung dumating lang sila ng maaga, hindi sana nangyari ito. Kung hindi sana kami nagkakilala, hindi kami naghiwalay. Di ba, mga kapatid? Kung nagbigay lang sana sila ng buhay, kaysa ngayong patay na. So mga kapatid, no, yung mga ganun sinasabi niya, maano mo na, sad pala siya, frustrated siya, dahil sa mga nangyari. Kailangan mababantayan natin yun kasi minsan, hindi nila talaga madiretso sa atin na, sad ako, disappointed ako sa mga nangyari, mga kapatid. So babantayan natin yung mga sinasabi nila. As you become more aware of the other person as you listen, mahalaga na i-focus natin yung feelings natin that lie buried beneath the words. Yan yung sinabi ko, mga kapatid. Habang nasasanay tayo talaga, pakinggan natin yung mga nakatagong emotion doon. Number 3, punta na tayo sa empathize with heart feelings. So may tatlo, anong sabi doon sa tatlo? Pakibalik yung slide. Maging aware tayo sa other person. Pangalawa, wag nating isipin yung sasabihin natin na kasunod, hintayin natin siyang matapos na magsalita. Pangatlo, mag-focus tayo. So punta na tayo sa pangatlo, empathize with hurt feeling. Makiramay tayo sa nasaktang damdamin. Empathy is feeling with someone, not ignoring or riding roughshod over their feelings or making light of them. Yung kailangang maramdaman nila, kung ano yung feelings nila, nararamdaman mo rin. Kung feeling sad nila, kailangan maramdaman mo rin yun para alam nila na, nararamdaman niya na sad ako. Hindi ba, mga kapatid? Yung wag mo sasabihin sa kanya, wag mong pansinin yan, wag ka namang masyadong sensitive sa ganyang mga bagay. Wag mong sasabihin yan, baka lalo siyang ma-frustrate sa'yo, mga kapatid. Someone has described it as your pain in my heart. Napipil mo yung pain sa puso, yung pain niya sa puso mo, mga kapatid. When someone senses we have time to identify and understand how they are feeling, they feel cared for and supported. Kapag nalaman ng kausap natin na nagmamalasakit tayo sa kanila, ang feeling nila, sinusuportahan niya ako, nagkikare siya sa akin, mga kapatid. May malasakit talaga siya kasi todo support. Ang ating Panginoon ay approachable din, mga kapatid, kaya nauunawaan niya tayo. Sabi sa Hebrews 4:15, He is touched with the feelings of our infirmities. Siya ay nakakaunawa sa ating mga kahinaan, sapagkat tulad natin, tinukso siya sa lahat ng paraan. In other words, nauunawaan tayo ng ating Panginoon, mga kapatid. You may know a person's thought, judgment, and ideas, but you will never truly know a person until you know how he or she really feels. Yung pag-iisip niya, yung judgment niya, yung ideas niya, mga kapatid, anything na pangkaisipan, maaari nating makilala siya, mga kapatid. Pero higit mo siyang makikilala kung malalaman mo kung ano ang kanyang nararamdaman. Amen, mga kapatid? Tingnan natin ang illustration nito. Yung nakaupo, yung tatlong nakaupo dyan, ha? Okay. Pakibigyan sila ng
Okay. Itutuloy ko muna. Mag-ready kayo, ha? Ipasa, isa lang, kahit isa lang. Okay. Tuning into a person's thought, nandyan siya, judgment and ideas will give you insight into a person's mind. But understanding their true feeling will show you what's in their heart. Di ba, mga kapatid? Pag maging aware na tayo sa kanila, pag maaring nagkaisa tayo, parehas tayo ng idea, ng judgment, ng insight, na kung ano yung insight nila, parang yun din ang insight mo. Subalit kapag naunawaan mo sila, yung tunay nilang damdamin, makikita mo, mga kapatid. Pakinggan natin ito, subukan natin. Janet. Nagsimula akong umiyak ng madalas, hindi talaga makontrol ito. Minsan akong ganitong pagbulala sa trabaho na talagang nakakahiya. Hindi ko alam na umiiyak ako. So ano yung nararanasan niyang feelings? Nandyan sa note nyo? Confused siya, mga kapatid. Ine-express niya emotional upset niya. Subalit, pinapahiwatig niya na confused siya, mga kapatid, kasi bakit siya umiiyak ng ganon? Hindi ba, mga kapatid? Next. Nag-struggle ako sa tinatawag na Sunday morning syndrome pagkatapos ng morning meeting as a single person. Naramdaman ko na nakahiwalay ako sa kanila sapagkat madalas dumarating ng sama-sama ang pamilya. So anong maririnig? Maririnig natin na hindi naman siya galit, mga kapatid. Wala tayong maririnig na may feeling of anger. Pero ano ang narinig natin sa words niya, mga kapatid? Disappointed siya kasi single siya. Yung mga married, may mga kasama. Kayo ba, ganyan din nararamdaman nyo pag nakikita nyo yung D7? Okay. Next. Maliit na bagay tulad ng pag-ikot-ikot ng clock. Lagi niyang ginagawa iyon, nakakasak yun at upsetting. Na-realize ko, nag-stop na yung clock and that was a job. Kailangan kong gawin na. Anong feelings meron siya doon, mga kapatid? Helpless siya, mga kapatid. In-express niya din yung aloneness na nag-iisa na siya. Dati may gumagawa. Kasi yung story niya dyan, namatay yung asawa niya eh. Pinutol na kasi, okay. Kailangan nating makinig sa feelings that lie beneath the words in order to empathize with her feeling. Ang isang effective listener ay magiging aware sa other person kaysa sa kanyang sarili. Ano ang mahalaga, mga kapatid? It is important to develop our ability to communicate what we heard by learning to Next. The awesome power of word na tayo, mga kapatid. Tama ba? Yes. Amen. Okay. So naalam natin dito, number 1, be aware of the power of words to encourage or discourage, even when expressed with the best interest. So may power talaga yung word, mga kapatid, ano? Kailangan maging aware tayo. Di ba? Kapag nagsalita sa'yo ng negative, ilang positive ang kailangan? Kailangan ng 5 positive para hindi ka ma-depress o ma-frustrate. Halimbawa, sinabihan ka, ang tamad-tamad mo, kailangan makarinig ka ng 5 positive word para ganahan ka, mga kapatid. Paano kung pag sinabing, ang pangit mo? Kailangan 5 magsabing, ang ganda-ganda mo, parang may sunshine sa paligid mo, mga kapatid, hindi ba? Lahat naman ng nilikha ng Panginoon, maganda. Amen, mga kapatid. The tongue has the power of life and death. Okay, amen? Alam natin. Dahil sa tongue, we praise our Lord. Sa pamamagitan ng dila, pinupuri natin ang Diyos Ama. Ginagamit din natin ito sa pagsumpa sa mga taong ginawa ng Diyos ayon sa kanyang wangis. Kapag may nakaharap kang nasasaktan, when confronted by others people, ayan yan ha, we might find it an uncomfortable experience and feel we don't know what to say. Kapag may nakaharap kang nasasaktan, hindi ka comfortable, mga kapatid, dahil hindi mo alam kung ano ang sasabihin mo. So ano yung sitwasyon na dapat mong gawin? In this situation, try to avoid religious cliche, mga kapatid. Yung you need to have more faith or praise the Lord. Kasi nasasaktan siya, di ba? Pinag-aralan natin. Pag merong hurting dyan, hindi muna natin gagamitan ng mga word of God. Kailangan i-encourage mo muna siya. So hindi na kailangan maging religious ka para i-encourage mo siya. Sasamahan mo lang, mga kapatid. Amen. The key message we need to communicate, mga kapatid,
I'm a good listener and I care. Yun lang muna ang iisipin mo. Nakikinig ka sa kanya at nagmamalasakit ka. The careful and effective choice of word is encouraged by Scripture. Sabi sa Proverbs 12:25, ang kabigatan ng puso ng tao ay nagpapahukot, ngunit ang mabuting salita ay nagpapasaya. Proverbs 15:4, ang malumanay na pananalita ay nakapagpapasigla ng kalooban ng tao, ngunit ang masakit na salita ay nakakasugat ng puso. Words that encourage are prompted by love. Ang matalinong pananalita ay nagdudulot ng kasiyahan at ang salitang angkop sa pagkakataon may dulot na pakinabangan. Chosen by care, mga kapatid, Proverbs 25:11. Kapag angkop sa panahon ang salitang binibigkas, parang itong ginto sa lalagyang pilak. Spoken with tenderness, Ephesians 4:29. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita, kundi iyong makapagpapalakas at angkop sa pagkakataon upang makapagdulot ng mabuti sa mga nakakarinig. Words that encourage will invite the person we are relating to be open with us and to communicate freely. Saan na si ano? Hindi pa. So using the right words involves opening the door to make it easy for them to do what we call the statement door openers. How to use words or door openers. Paano natin gagamitin? Ano to? Door opening is an important technique, mga kapatid, and ought to be practiced sa mga magi-encourage. Ano yon? As you listen beneath the words, habang nakikinig tayo, mga kapatid, ano yung naririnig mo? Ano yung meron dyan sa radar mo, mga kapatid, na napipick up mo na possible na problema, na magre-response ka sa door opener at hindi sa door closer. Ano ba itong door opener at door closer? A door opener encourages the person, mga kapatid, na mag-open and takes the form of question. Kadalasan, question to na enable a person to share their thoughts, mga kapatid. Ang door closer naman is usually a sentence that causes a person to close up at mostly mag-invite only a one-word response. Yung hindi ka na makakapag-encourage kasi nasaran ka na, yung pinistop ka na niya, mga kapatid. Tingnan natin ang example nila Claire. Hulaan nyo to yung sasabihin nila ha. Sasabihin nyo kung door closer or door opener. Dito kayo. Number 1, example. Number 1. Alam ko, makakabangon din ako. Hindi ko nga lang alam kung saan ako magsisimula. Ano sa tingin nyo? Ay, meron pa. Okay. Alam ko ang nararamdaman mo. It's difficult. Pero sigurado ako, you'll get there. Door closer o door opener? Door closer kasi sinabi niya mahirap, di ba mga kapatid? Inanunan niya na mahirap yon. Next. Session nila, hindi ko feel kausapin ang asawa ko tungkol dyan. Marami siyang iniisip. Lakasan mo na ngayon. Ay, sorry po. Session nila, hindi ko feel kausapin ang asawa ko. Yung mic. Sorry. Sis nila, hindi ko feel kausapin ang asawa ko tungkol dyan. Marami siyang iniisip. Sa mind niya ngayon. Alam mo sigurado ako kakausapin ka niya tungkol dyan. He's a great guy. Door closer o door opener? Closer kasi mas marunong pa siya. Paano siya nakasigurado Ito yung asawa, mas marunong pa siya, mga kapatid, no? Diba? Negative na nga yung sinasabi niya sa asawa, sinabi niya pa, he's a great guy. Parang kinontradict niya yung sinasabi. Next. Next, asan yung kasunod? Sige ako na. Sagi na kayo, sagi na. Tandaan mo lang anong sinasabi ng Biblia. Tutulungan ng Diyos ang tinutulungan ang sarili. Door closer o door opener? Door closer, mga kapatid. Hindi kasi, parang, tutulungan kasi parang kulang pala yun, no? Yung hindi niya matulungan yung sarili niya, tapos sinabi mo pa na, parang pinamumukha mo pa sa kanya na tutulungan ng Diyos ang tumutulong sa sarili. Kaya door closer, sorry. Next. Okay. Kailangan kong mag-decide one way to another. Mag-work out yan, okay? At least may pag-asa. Okay ka lang ba pakiramdam mo, sis? May peace of mind ka ba sa desisyon mo na gumawa na yan?
Parang pakiramdam ko, hindi ka pa sigurado. Door closer o door opener? Door opener, mga Hindi kasi sabi question mark, di ba? Number 6. Sino number 6? Ano ba to? Parang mali yata yung mga example doon sa... Okay. Meron pa ba? Meron pa? O, isa. Tingnan natin to. Kailangan na. Perfect na, ha? Sa tingin ko, makakatulong ito kung pag-usapan natin. Yes. Oh, very good. Meron pa ba? Meron pa? I'm concerned na nakagawa ka ng right decision. Oh, tuwan-tuwa kayo mga kapatid. So, paano yung door opener, mga kapatid? Nagsisimula sa tanong na tinatanong mo siya para mag-open up siya, mga kapatid, di ba? Andyan sabi, in the form of question, at tinatanong mo siya para makapag-share siya. Door closer, mga kapatid, sinaran mo na yung posibilidad na makausap mo siya, ma-encourage mo siya. Praise God. Okay, punta na tayo sa body language, mga kapatid. More and more studies show that it is not just what we say, but also the way we say, mga kapatid. Our body language also speak volume and can confirm or contradict when you are saying, let your body communicate with sincerity and interest, mga kapatid. Ano yung mga bagay na dapat i-consider dito, mga kapatid? Kapag ikaw ay nag-i-encourage, number 1, focus fully on the person. Nakapokus ka sa kanya, hindi yung titingin-tingin ka sa cellphone mo. Talagang siya muna yung apple of the eye mo, mga kapatid. Respect psychological space, not overwhelming them by your presence. Maya-maya, halimbawa, nandyan siya, pinapalibutan mo na siya, paikot-ikot ka siya dyan. Sabi niya sa'yo, lumayo ka nga, nilalapit mo yung sarili mo, hindi ba, mga kapatid? Maintain appropriate posture means being not threatening and making sure you don't seem uninterested, mga kapatid. Paano yon? Kailan open posture, mga kapatid? Kung nakahalukip-kip kang ganyan, ibig sabihin, hindi ka interesado. Okay, mga kapatid? Use proper and appropriate eye contact. Use the 50-70 rule, mga kapatid. Yung mag-eye contact nga kayo na hindi naman nalatang nakatitig ka sa kanya. Mga kapatid. Yung 50%, naka-eye contact ka sa kanya, 50% kapag ikaw ay nagsasalita. At kapag ikaw ay nakikinig, 70% ang ibibigay mo, mga kapatid. Sabi doon sa ating lesson. Match facial expression. Paano yon? Kung halimbawang malungkot siya, tapos ikaw nakatawa. Kailangan i-match mo, mga kapatid. May victory siya, pero ikaw, dahil naiinggit ka, di nakasimangot ka. So, kailangan i-match natin, mga kapatid. Amen? Finally, don't feel that in a conversation, your role is to solve the problem. Anong key contribution mo? Maging caring listener ka lang. So, in summary, mga kapatid, 6 key points to encourage, 6 key points for encourager to develop. Ano una? Maging alert ka sa opportunity na maka-encourage. So, dapat alam mo kung maging alisto ka o meron ako ditong kailangang i-encourage. Number 2, learn the art of effective listening. Number 3, makidamay ka sa kanyang nararamdaman. Empathize with her feeling. Sa papaanong paraan? Number 4, use the right words, mga kapatid. Number 5, learn the use of door openers. Understand the importance of body language. Okay, don't be drawn in out of your depth. Don't feel you must be answer to the problem. Parang sa care group to, mga kapatid, naghahanap ka ng malalim na sagot, pero kailangan lang pala mababaw. Ganon din sa pag-i-encourage. Naghahanap ka ng gusto mo, ano kayong pwedeng sabihin ko dito na talagang masyasyak siya sa mga sinasabi ko. Kahit simple lang kung sincere ka, mga kapatid. Kaya mo na siyang i-encourage, ano? Some practical forms of encouragement that you can give, mga kapatid. Number 1, clarify the issue.
Klaruhin mo muna. Siguraduhin mo na yung narinig mo, yun yung sinasabi niya, mga kapatid. Suggest a direction in which the person go. Kung halimbawang may kailangan pa siya ng tulong, mag-suggest ka, maaring pumunta tayo dun sa counselor na higit na makakatulong sa'yo. Number 3, express your care, support, and understanding. Yun, napakadali mga kapatid, di ba? Amen. Tingnan natin paano yung power naman ng body language dito sa video na ito. Nandyan ba? Ready na? Ang hirap pala makapag-asawa ng unbelief. Parang gusto ko nakasa mo. Ang hirap pala makapag-asawa ng unbelief. Parang gusto ko nakasa mo. Ayaw ko na. Okay na. So nakita natin mga kapatid, body language yung ginamit, no? Patangu-tangu siya na parang nag-agree. Nung sumunod, anong ginawa? Hinawakan yung kamay na halos pinisil. Pangatlo, anong inano? Tinapik-tapik na at hinag niya na, mga kapatid. So yung ganyang mga body language, it speak volume, mga kapatid. So, yun lang yung sa lesson natin sa araw na ito, mga kapatid. Palakpakan muli natin ang Panginoon. Okay na, Sir Miles. Opo, Pastor. Tayo ay tumayo, mga kapatid. Kailangan natin matuto yung door openers Oo nga. and door closers. Salamat, Sir Miles. Ang exam nito, parang certification ito, no, mga kapatid. I don't know kung paano natin, pag-isipan pa namin, kung paano maka-exam lang by district. No? I-qualify natin yung mga encouragers natin. No? Kasi we are learning to care. So, kailan talaga i-exercise natin itong mga body language, tone of voice, no? At saka yung mga cliché natin. Minsan, alam na natin yung cliché. Sabihin lang natin agad, all things work together for good. Diretso tayo dyan. Yung pala, hindi mo pa siya ma-exhort, di ba? Hindi pa tayo makagamit ng scripture na mag-change ang kanyang perspective, ang mind niya tungkol dyan. Kundi daanin muna natin sila na nakinig tayo. Naalala niyo ba na may mga taong kausap niyo sila is, ako mga kapatid, napansin ko, may mga kausap akong tao na gumaganda ang English ko. Totoo. May mga kausap akong tao na parang napipipi ako. Nosebleed. Napansin niyo yan? May mga tao na ang bilis mo mag-open up. May mga tao din na pag kasalubong mo pa lang siya, iwasan mo na eh. Kasi alam mo na ang sasabihin niya, no? So ito yun. We need to be aware, no? Aware tayo na sa mission natin, lalo na sa grupo, no? Sa care group. Applicable ito. Hindi lang ito applicable actually sa care group or sa buhay natin, kahit sa mga employers natin. May mga employers na magagaling, di ba? May mga employers na hindi mo ma-perceive na pala utos siya. Kaya dahil magaling siyang mag-utos. Napansin niyo yun? Magagamit siya ng mga words na, ang galing mo, ikaw lang maasahan ko, di ba? Ikaw lang ang makagawa nito. Parang hindi utos, di ba? Masarap talaga itong luto mo. Marunong ka talaga sa bagay na ganito. I think yun ang mga openers, no, Sister Miles? No? Hindi na, alam mo yan. Iba naman yun, may tono ng boses. Alam mo yan. Tagal ka na dito sa church, ganyan ka pa rin. I think kung may problema ka, sabihin na, hindi ako mag-open ito sa kanya. Kasi, hindi pa nga ako nagsabi. Close na. So, ang ganda mga kapatid, no? May pabaon tayong notes. I think may pagkakamali minsan sa mga notes natin. Hindi pala yan Hebrews 4:15, Sister Miles yung una. Timothy, ano yung nabanggit mo kanina, Sister Miles?
Oo, Timothy ata yun. Ang sa 4:5 na ilagay namin sa notes, I think mas maganda gamitin natin yung ginamit sa Sister Miles na scriptures. No? 1 Corinthians 4:5, may ginamit pa si Sister Miles, Brother Bong, may isa pa. Yung Timothy, yung hay, yung gold. 3:12, supporting pa, dagdagan pala natin, sorry. Dagdagan pala natin ng 1 Timothy 3:12. 1 Corinthians din pala, sorry. Bakit kay Timothy na ako, pastoral epistles yun. 1 Timothy 3:12. See? Talagang nakikinig kayo, no? Tapos kaninang umaga, I think may na-miss din doon sa notes, no? No, ano ba yan? Follow peace. Without which no man shall see the Lord. Wala doon. At saka walang Hebrews. Anyway, mga minor lang yun. Pero tinitesting ko rin kung nakikinig kayo eh. Rason na lang, no? Ano yun? Door opener o door closer? O hindi tayo magkaisa dyan? Praise God. Are you enjoying ng teaching natin, mga kapatid? Sino ang first-time guest? May first-time guest tayo. Praise God. Ang isa ata na-baptize na no? Naka-receive na siya ng Holy Ghost. Sa morning yun. Naka-receive na siya ng Holy Ghost? Oo. So, ngayon mayroong hindi naka-receive ng Holy Ghost? Oh. Praise God. Kasi